Yan, tuloy naman po. Muli po ay ating muli ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Patuloy po siyang at tayo po ay sinasamahan sa ating panaraw-araw at tunay na napakabuti ng Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung pagpigil sa galit. Purihin natin. Ayan. Alam ko po na bilang isang mamamahayag ng salita ng Diyos ay hindi po biro ang siya ang tumayo po rito sa una sa pulpito. Amen. Po tanging ng Diyos lang po ang siyang makagagawa sa ating katauhan. Sabi po dito sa Genesis 4, ang title po ay pagpipigil sa galit ng tao. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinilugtan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. At sabi sa 6, kaya't sinabi ni Yahweh, kung anong ikinagagalit mo Cain, bakit gayon ang mukha mo? At sa 7 po ay, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, so, nakikisama po ang ating microphone. Ayan, tuloy po natin sa sabi dito sa 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mapangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Paano po ba natin mapaglabanan ng ating galit o silak po ng ating puso? Ngunit ang sabi dito ni Abel, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ayan. Dito po sa pagkakataong ito na ginawa po ni Abel ay tunay na ito po ay kinalugdan ng Panginoon dahil masigit pong ibinigay po ni Abel ang kanyang puso kaysa po dito kay Cain na sa paghahandog po ng kanyang kapatid. Kaya po sabi dito sa Mateo 5, sabi, kaya kung mag-aalay kayo ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid,
iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka mo sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ayan. Tayo po ay tinuturuan dito ng Diyos para tayo po ay maging kalugod-lugod po sa Kanya. At ito po ay ating pong ipamuhay. Sabi, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, tayo daw po ay kung tayo po ay mag-aalay sa Panginoon, tayo daw po ay alisin daw po natin yung ating, kung tayo ng mga pinagkasiraan na tulad na lang po sa kaibigan o katrabaho o siyempre hindi maiwasan po natin sa ating mga pamilya, sa ating mga kapatid o na tayo po ay meron pong magkatampuhan. Kaya tayo po ay kailangan, kung tayo po ay haharap sa Panginoon, ay tayo po ay maglinis muna ng ating puso. At sinabi nga po dito sa Matthew 5, kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kaya ito po yung isang napakamainam na ating pong gagawin para po katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pong pagbibigay. Siyempre, mayroon po tayong maraming bagay na tayo po ay paghahandog sa Panginoon. Pwede po sabihin natin na financial o anong bagay na ating inani sa ating taniman o sa ating negosyo. Kaya po ay isa na rin po ang ibig sabihin dito para mas maunawaan po natin na tayo po ay dapat ay kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga gagawin. Kaya kung mayroon pong kagalit o mayroon pong nagagalit sa atin, ay tayo po ay makipagkasundo muna sa Kanya para po tayo ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon, lalo na po sa ating mga pagpapala sa Diyos na ating mga tinatanggap, ay ito po ay Kanyang tanggapin at Kanyang ibalik ng siksik-liglig umaapaw. Praise God. Hallelujah. Kaya ganyan po kaputi ang Panginoon kung tayo lang po ay patuloy na susunod at tayo po ay lalakaran po natin ang Kanyang kalooban. At wala naman pong ibang masama ang Diyos na hangarin para po sa atin, kundi ang malakaran po natin ang Kanyang kalooban. Manatili tayong banal ang ating mga puso para po sa Kanyang harapan. Dito po sabi po dito sa Genesis 5, sabi, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito hindi mailarawan ang Cain sa tindi ng galit. Ayan. Kaya kahit ano po talaga yung ating gawin na pagbibigay o pagkakaloob sa Panginoon, ay ito po ay
ito po ay sinusuri pa rin po ng Diyos ang ating mga puso. Kung tayo ba mayroon po ba tayong pag-ibig sa Diyos na sa tulad ng ating pagkakaloob sa Kanya. Kaya, ang sabi dito sa Mateo 5, ang sabi, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib ng maparusahan sa apoy ng impyerno. Ayan. Kaya po kung talagang patuloy po tayong makikimkim ng sama ng loob, galit at hinanakit, ay hindi po ito panghabang buhay na ating mararanasan na ating matanggap sa ating Diyos ang kanyang mga pagpapala. Bagkus po tayo ay mawawalan, hindi po mapapalago ng Diyos ang ating mga ginagawa kung ang batayan po sa ating pagkilos o sa ating puso ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos para tayo ay maging matuwid at hindi po natin ito madala sa ating puso yung mga kampo, hinanakit at galit. At higit pa dito ay sabi dito sa Mateo 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba. Kung tayo po ay mayroon po tayong damdamin na mga mapagpakumbaba, tayo po ay bawat lapit natin sa Diyos ay tayo po ay hindi po tayo kanyang mapapanindihan. Dahil wala po tayo, dahil kung tayo po ay mahabagin, malambot ang ating puso, lalo na sa ating kapwa, ayun po ay kinalulugdan po ng Diyos para naman po sa ating ginagawa para po sa Diyos. Ayan. Dito po sa yes. Sabi po dito sa Genesis 4, kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Ayan. Kung tayo po ay laging may katanungan sa ang ating mga kilos at galaw sa ating Panginoon, paano po tayo kalulugdan ng ating Panginoon? O paano po tayo pagbibigyan? O paano tayo papapalain ng Diyos kung tayo po ay laging may kinikimlim na galit? At lagi nating pinararamdam sa Diyos na lagi tayo may katanungan sa ating puso. Ayun. Ang sabi, praise God, hallelujah. Puri na Panginoon. Amen. At dito po sa Mateo 5, sabi, ngunit sinasabi ko,
naman sa iyo, sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Patuloy po tayong itinutuwid ng Diyos sa kasalukuyan na tayo po ay nagpapadala sa ating galit. At hindi po natin ito maiiwasan kung tayo po ay malayo o hindi po tayo nananalangin. Parang po sa akin, kapag nung banda po na hindi po ako nananalangin, siguro nadadala ako ng pagod o siguro pagod at puyat na rin sa aking trabaho. Nakakaligtaan ko po na ako'y manalangin. Pero ito po yung kulang para magawa po ng Panginoon ang kanyang gustong gawin para po sa atin. Kaya kung maaari lang po ay talagang iwasan po natin na tayo po ay laging may hinanakit sa ating puso. At ito po ang ating laging aanihin na sa ating buhay sa pang-araw-araw. Kaya sabi na ng Panginoon, tayo ay laging maglinis ng ating puso at isipan para po tayo ay hindi na tayo hayaan na tayo mapahamak. At sabi dito po sa Genesis 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Ayan. Ito po ba sinasabi dito ng Panginoon, tayo po ay laging pinapaalalahanan sa ating puso. Tayo ay kailangan tayo ay laging matalas ang ating pagdama. Pag tayo po ay mapapahamak na, ay ating pong pigilan ng ating sarili para po ang Diyos ay patuloy na kumilos sa atin. Kaya, anong sabi po nito? Sa 7? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Ayan. Ito po yung kahatian at kaharapan natin na kahantungan natin na pag tayo po ay laging masigasig, lalong-lalo na sa mga bagay na nagiging kasama natin sa trabaho. Counting kilos lang ay tayo ay nakagalit agad o nakahina na kita agad sa ating kapwa. Kaya ito po ay labanan po natin ito para po tayo ay hindi po tayo masilo o masilan ng ating kalaban. Amen. Huwag nating hayaan na tayo ay pagharian ng ating galit. Alam naman natin na ito ang higit na gustong alisin sa atin ng Diyos. Yung tayo ay yung ating kamunduhan. Ano po yung kamunduhan? Yung tayo ay pinamumuhay natin
na tayo may galing, tayo hindi marunong magpatawad sa ating kapwa, at hindi dito tayo hindi marunong umunawa. Kaya tayo ay laging nasasagak sa anumang kaguluhan pag tayo po ay hindi nag-ingat ng ating sarili. Kaya sabi po dito sa mga Aral 7 hanggang 9, pag-aralan mo magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ayan. Kung tayo po ay marunong pong magpigil ng ating sarili, lalo-lalo na po tayo ay mayroon tayong naririnig sa ating paligid at sa ating katrabaho, sa ating pamilya, na kung anong masasakit ng mga salita, ito po ay kailangan na po natin magpigil. Ito po yung sinasabi at ito po ang payo ng Panginoon para po maiwasan po natin na anumang pagkakagalit-galit ng isang pamilya at siyempre sa ating pagkakagalit-galit na ating kapwa. Siguro kung hindi po tayo, kung sabi daw po dito, mangmangilang lamang ang nagtatanim ng galit. Ayan. Tunay na tama naman po ang Panginoon. Kaya ano pa naman ang benepisyo ng lahat ng sama ng loob na yan. Uuwi pa sa tayo ay bawian ng buhay. Siyempre, nagpadala tayo sa ating silakbo ng ating puso, ng ating galit. Kaya dito ay tinuruan talaga tayo ng Diyos na kung paano tayo ay maging mahapagin at maging malambot ang ating puso. Kaya patuloy po tayong mag-ingat ng ating buhay, lalo-lalo na po tayong mga naglilingkod sa Panginoon, kagaya ko. At dito po nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay hindi lang po tayo sumusunod sa Kanya, kundi tayo po ay mayroong pangunawa para po ito naman ay may bahagi natin sa ating kapwa, hindi lang sa ating, kundi sa ating pamilya. At para maging mahaba raw ang ating buhay, ay tayo lakaran natin ang pagiging banal o mapagmahal sa ating kapwa. Ayan. Dito na po tayo sa dito po sa Roma, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, nagtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Ayan. Ito po, lagi po nandito ang paalala ng Panginoon para po sa atin. Para po patuloy po natin malakaran ang pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Sabi, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ano po bang sa atin, katanungan po rin, ano po bang benefis ng pananalangin? Kundi tayo po ay, ito po ay pinag-iingat po tayo ng Diyos para po tayo ay maging mailayo niya sa anumang pong balak ng ating kalaban. Siyempre, kung tayo ay kulang sa prayer, lalo-lalo na kung tayo ay minsan lang na lakaran natin ang pinagagawa ng Diyos, tayo po talaga ay madadala at mahihila po tayo pababa. Lalo-lalo na po sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya
magpatuloy po tayo na pasakop at patuloy po tayong magkaroon po ng talino, wisdom tungkol po sa salita ng Diyos para po hindi po tayo madaya ng ating kalaban. Alam naman po natin na ang ating kalaban ay talagang sobrang tusok o sobrang mapaglaro tungkol sa kasalanan. Kaya dito po ay sa akin, para sa akin lang po ito po ay hindi ko man ito nalalakaran pa ng po o nalalakaran ng nasusunod ang lahat ng ito. Ngunit ito po ay patuloy ko na po na-apply sa ating sarili, lalong-lalo na po sa ating pagiging lingkod ng Diyos. Kaya napapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa mga oras na ito, tayo po ay kanyang tinipon sa dakong lugar po ito para po tayo ay makapakilig. Tayo po ay kumain ng ating banal na Espiritu at kanya pong mapalago ang ating pananalig sa Diyos. Kaya patuloy po tayong maghangad ng mas higit pa po na kaalaman, katalinuhan. Siyempre, tayo ay huwag po natin pansinin siguro yung ating pagod, lalong-lalo na po yung ating mga gagawin kinabukasan. Dahil sabi nga po ng Panginoon kung bakit daw po tayo iniisip natin yung kinabukasan, ang ating kakainin, ang ating iinumin, ang ating gagawin, gayon sa ating pagtulog, ay tayo ay hindi kumpletong tayo ay nasa maayos. Kaya bago po natin isipin yung bukas, ating po na muna paglaanan ang ating pagtulog sa gabi. Ito po ay isang magandang turo ng ating Diyos para po tayo ay maging mapayapa sa ating pamumuhay araw-araw, lalong-lalo na po kung tayo ay nasa trabaho, ay ito po ay kailangan po natin kung ano po yung ating ginagawa sa araw po ito, sa oras na ito, yun po yung doon po natin ipokus ang ating isip, puso, at yun naman po yung kalooban ng Diyos na hindi po tayo mag-isip ng ating kakainin mamayang gabi, dahil yun po talaga ay mayroon ng itinakda ang Diyos na para po sa oras na yaon. Kaya salamat at patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya dahil ang katalinuhan ay iba sa katalinuhan ng sanlibutan. Sabi po dito dito po tayo sa Efeso 4, may isang katawan at isang espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. At tayo po ay pinaka perfect na tao kung tayo po ay tumanggap na ng Espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon ay kung paano may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Kaya ano pa tayo sa ating pagtanggap ng ating banal na Espiritu, at tayo po ay tinawag, tayo po ay kinuha ng Panginoon para po tayo ay
para po tayo ay sumunod sa Kanya at maglingkod. Yan po yung ating obligasyon, hindi lang po yung ating pagtatrabaho talaga, at hindi nga po yung aking gustong itanim sa aking puso at isip ng Diyos na ang mga ito po yung Kanyang pong salita, ang aking kauhawan at kagutuman. Hindi po yung hindi po yung pagtatrabaho natin, dahil ako naman po wala naman po akong ibang hindi nasa Panginoon, kundi sumunod sa Kanyang utos at pinagagawa. At bagamat nandito pa tayo, ay mayroon pa siguro tayong gustong tapusin para sa ating pamilya, at siguro darating din po yung pagkakataon na talagang tayo po ay totally maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Tuloy ko lang po dito sa Bishop, grade 7. Lubog pa ng araw na galit pa rin kayo, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. At dito po pinag-iingat po tayo ng Panginoon, dahil sa dito po pala sa 26. Kung magagaling man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Dito po medyo mas madali nating maunawaan ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, na pag tayo daw po ay galit, ay tayo daw po ay humingi agad tayo ng tawad o magpatawad agad po tayo kung tayo po ay nagkaroon po ng damage sa ating damdamin. Kaya huwag daw po natin hayaan at paglubog ng araw o sa ating pagtulog ay ito po ay hindi po tayo makahingi ng tawad. Kaya isa po sa napakabuti po ng Panginoon sa Kanya pong binibigay paliwanag po sa atin. At napakadali naman po para po sa atin, wala naman po siguro mangmang na tao para po ito ay hindi maunawaan ang Kanyang mga pinagagawa at inuutos sa atin. At dito po tayo tuloy po tayo dito sa Kolosas, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Yes. Ito po, tayo daw po ay hindi pa po tayo tumatanggap sa Panginoon, tayo po ay patay pa ang ating espiritu, o patay pa po tayo sa paggawa ng mabuti sa Diyos. Sa Diyos. Sapagkat ang sabi dito ng Panginoon, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Ibig sabihin po nito, ay tayo po ay mayroon ng tinanggap sa Panginoon, o mayroon na tayong tumanggap na tayo sa Panginoon, dahil dito ay wala na. Tapos na yung ating buhay na pang masama, kundi na tayo po ay nasa paggawa na ng kalooban ng Panginoon. Tayo po ay puro kabutihan na po ang ating iniisip at ang nilalaman ng ating puso at ating isip at kaluluwa ay patuloy na po na gagawa ng kabutihan. Kaya sabi po ng Panginoon, ngunit ngayon itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob.
Kaya purihin po ang Panginoon kung ito po ay patuloy na po natin ipinamumuhay. Ang pagiging isang panay at wala na po tayo sa paggawa ng masama. At ito patuloy na po natin sinusunod ang utos po ng Espiritu sa ating katauhan. Ayan. At ang lastly, Santiago 1 hanggang 19. Mga kapatid kong minamahal, iwanan, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita. Ayan, tayo po ay pinag-iingat po ng Panginoon kahit na po sa ating mga ginagawa at pinag-iingat po tayo sa ating pagsasalita. Ngunit at siyempre, yung pakikitungo natin sa ating kapwa ay maging kalugod-lugod na ito sa Panginoon. At saan sabi? At hindi agad nakagalit. 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya sana po sa ating mga kapatid, mga brother and sister, ay tayo po ay ito po ipamuhay na po natin ang ano man po yung kalooban at ano man po yung talagang ikinasisiya ng ating Panginoon. Nawa ay tayo ay lagi ng pagharian ng pagiging mabuting tao sa ating kapwa. At hindi na po natin ito madalas gawin kung tayo mo po ay nakakagawa pa. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanya pong mga paalala at pagkos tayo po ay maging isang mabuting anak na susunod sa kanya. Ayan. Nandito na lang po ang ating pag-aralan ulit. At sige po, tayo po ay manalangin. God, maraming pong salamat, Ama. Alam po namin na kami po ay hindi pa sapat, hindi pa po kami lalo-lalo na po dito sa Portugal, pero amin pong hinihingi po ito, Ama, na kami ay patuloy na kaming gabayan, patuloy na po kami bigyan ng wisdom, pag-unawa, talino, at bilang isang iyong mga anak, ay patuloy mo po kaming paglinawin at ang iyong mga salita, Ama, ang iyong ilagay sa aming puso at isip, at nawa ay kami patuloy na sumunod sa iyo. Maraming po salamat. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ang Panginoon Kristo. Amen. Thank you.